Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaon. Isa naman kapag tumakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tumangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sang Martes, December 23, 2025. Good morning, Ed. Good morning, Jen, and advance Merry Christmas sa mga tagpalamatin naton. Sa bunga adlaw sang Martes, petsa 23 na bulan sang Disyembre tuig 2025. Merry Christmas sa mga tagpalamatin naton na nagatutok karon sa Facebook Live kag nagapamati sa ilang nga radyo. Sa ato mga kauturan, pipila mo lang katulog kag na kita no Noche Buena na kita katapusan nga panimahon sa aton sining mga utod nga nagasimbang gabi. Kahapon nakatandong kita sa press con sa aton sining PIA kag builog ang aton sining DOH, ICPO, BFP kag Philippine Army, no? Diri sa Iloilo City may mga re-recorded dili suno kay Sir Kim Ligada nga mga nagasimbang gabi blem sa guwa sa simbahan. Nagalinabutanay kuno sila ya. May mga pamatanon nga involved man sa gyapon sa sa mga inaway kag ginagamo pero daw minimal lang ini. Pero hindi gid na perfect Araton sini kapulisan nagaugtas gid bisan nga may ara sing police visibility hindi ginagaranti gyapon Actually na-observe na nato na Jen kay kung magpadulong ang pamilya sa mga simbahan kung simbang gabi may iban man nga grupo sila sa mga kabataan, ila siguro nga mga barkada, friends, kagdulungan sila nga nagakadto sa simbahan, no? I think na-appreciate na naton nga mga kabataan nagatambong gid sa simbang gabi, pero kung kaisa ma-observe nimo ang iba naga-cellphone, ang iba naga-kinadlawanay, ang iba do panilagan ko daw ara lang sila sa sulod sa eskwelahan dyan, no? So amo na ang ining issue, no? May nagrambulanay gid man ang tawag or may mga wala pagintindihanay sa grupo-grupo sa mga kabataan. Ginakasubo na natin especially nga gina-highlight naton kung ano ka-safe ang Iloilo City, no? So, anong update according kay ICPO Director Kim Ligada, Jen? Sa ini sa ginatutukan gid no kag actually mga hindi man gid sila nga daw major nga mga compared sa nagdigan nga daw halos daw damo sa involved. Nasamadan. Pero subong ang aton sini nga kapulisan ila gid nga target no nga maging peaceful ang selebrasyon sa aton sini nga Pasko hasta sa New Year. Kay ang isa pa gid sa mga concern nila ang manami nga balita sa nadigan nga tuig kay medyo na lesson ang aton ng mga firecrackers related injuries ang kaso sa stray bullet dako gid ang pagnubo no
may may epekto gid ang maukod nga kampanya sa aton siniya nga gobyerno sa nagligad nga likawan ang pagpalupok balaya sa mga pusil na may reported pero ang manami wala kita sang sang biktima kag isa gid na sa major nga panawagan sang ICPO ang zero stray bullet incident sa selebrasyon sa aton sini nga New Year no kag ang tumangkot naton kay Sir Ligada kapon ti Sir mayara sang seremonyal pa ni Blam ang mag-tape sang mga armas o siling sang armas sa luthang sa mga pulis. Siya daw hindi naman kinahanglan kay nagapati siya ng aton nga mga units ang aton nga kapulisan disiplinado na ya. Samo sina nga aspeto kag na-prove na ina sa pila na katuig wala na sang kasubo nga mga insidente. So cooperate kita. Medyo damo gid man dalantayan subong EMS. Pasahero, ang mga ginabaklan, simbahan, kag mga pag-put up sa mga firecrackers, mga vendors, subong matamat naman. Yes, no. Kagti nagalibot kita no kay sang aga talalupang doon nga matawhay ang mga dalan kung makita nato ng mga nagabiyahe kanya nga nabitbit sang ilang nga mga bags nakita nga mga appliances na karga sa modernized jeep no makadto sa mga nagkalain-lain nga terminals pagpantalan diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kay di kalabanan guro sa mga kautoran naton nga may trabaho diri sa syudad kahapon natapos ang duty nila mas half day sila subong no aga naghahanda na sila nga magpauli sa ilang nga tagsa ka probinsya paglibot man kahapon sang Radyo Pilipinas Iloilo team sa mga terminals diri sa syudad especially sa may area sang Tagbak Terminal sa lalumang doon ang pagdamo sa mga pasahero na nag-biyahe no padulong sa probinsya kag ang Land Transportation Office kaupod pa ang iban pang ahensya sa gobyerno pinabantayan gid ang ini nga mga terminals no may nakita kita kahapon nga mga assistance desk no kag continuous operation man sang LTO no magapadayon subong holiday season. Kahapon EMS na may ara na sa mga passenger assistance desk nga ginpahampatan nga LTFRB, LTO kag may inspection actually tatlo ka mga pads ang gin-deploy sa mga major terminals. Kita man sila Tagbak or Kamalig Terminal sa Ceres, Ongka People's Terminal kag ang Muhon Terminal sa distrito sa Arevalo. Damo na personnel ang LTO nga naga-bulig assist kag check sang mga units just like sang ilang ginahimo random inspection, surprise inspection hindi lang sa mga salakyan kundi pati ang kondisyon man sa mga drivers. So expect mo sang mas masangkad nga kampanya pag patigayon sa police visibility sa mga areas nga kinahanglan sang seguridad. Subong nagahilapit ang Pasko kag pagsaulong naton sa bagong tuig. Ipalayag naton bala ang statement kahapon ni Colonel Kim Ligada ang aton siniyang Iloilo City Police Office Director sang pila ka panugyan sa bumuluyo naton kag mga luyag nila ma-address no kay may pila pa kita kasimana para makumpleto ang 2025 kung matapos ang 2025 sa ginpatawag yang Ligtas Christmas Press Con sa PIA kahapon kaupo ng kapulisan, DOH kag Bureau of Fire Protection. That the people in the city are no more educated and they are now somehow refraining from doing these activities because destructive and doesn't have any benefit at all. And malupong, discriminating, and even if they are licensed holders, or even the enforcement agencies, we are jobs. There's no exception if you are involved doing these activities. So, we see the reminding of these consequences. We are 3 days away from
Christmas Eve and 10 days away from New Year's Eve. The extras will be until 6 hours that I celebrate peacefully. And tell what, Merry Christmas and Thank you, Sir Kim. And first, sa mga boards, you have Nabatihan si Colonel Kim. Nabatihan si Colonel Kim Ligada no kapon sa ila siniya nga press ko na ginapatawag. So target nila ma-maintain ang zero stray bullet incident kag namigid no nga likawan bala ang paggamit sa palupok. Especially ining buga, EMS. Buga ang number one cause sa mga firework-related injuries naton. Kag wala ina ginatolerar ha, kung makitaan ina on the spot sa naton kapulisan, dakpon gid na kag mayara sing multa. So, kay delikado ina, improvise ina nga do kanyon wala EMS. Sabi kong boga, dyan, Oo. kung fireworks ya or mga firecrackers, ma-monitor, no? May mga specific designated areas kita kung saan na pwede nakaligya sang mga palupok. Unlike ya sa boga, hindi ka daw improvise nga masiling naton nga daw palupok, no? Nga nagabugas ang matunog nga tunog. Kasi hindi pwede mahimo sa mga kabataan, mas kinano ang edad, kag hindi ni ma-supervise, no? Pwede ini maubra sa tagsa kabalayan mo na nga medyo mabudlay man siguro or another challenge para sa aton nga mga otoridad kung paano ini ma-monitor no ti kalabanan ini pati sa mga purok-purok bala sa mga pasulod ng mga lugar nga layo sa kalsada baw dito man sikat ang pag-brasa sa ning mga boga. Di ba yaras ang ginatawag naton nga traditional bamboo cannon bala no kung ning garong garong-garong sa ni Sir Kim Ligada traditional ina no pero sa gyapon ng DOH ta gina-discourage gid na kay ang ginagamit dira gas may problema ina sa ikaayong lawas kung na-inhale mo ang chemical nga ginagamit sa pagpalupok sina no amo man na sa bamboo cannon huipon mo na dira butangan mo sang gas na tawag nila kung kerosene delikado kay base masunog makos ang sunog sa imo sini nga nawong ang kilay mo na buhok mo or panit mo posible nga masunog ang iban sina ginabalahan nila ina sang lata sa mga buga amo nang budlay kag delikado Basi may makaigo. ti karon kung mga kabataan nagatuniruhay ang mga kabataan tianhon na sa aton sila nga kapulisan sa paglibot so gapangayo sila sang bulig sa aton mga LGU officials include na dira barangay officials nga iano ini no dakpon hambalon ang mga ginikanan kag i-confiscate gid ya kay mayara ako no sa mga LGUs pagani nga nagakandak isang boga festival kati daw violation siya kag wala siya nagakonform sa prohibition nga gina-implement sa aton siniya nga PNP, Department of Health kag sa DILG but sila nga delikado no kag susubong makitaan kun wala man sang kapanakop kisa Gani, no? muna ang problema da kung pabulag-bulagan ini nga problema kag magdamo bala sang mabiktima o kung mahalitan ng mga kabataan. Yes, so kinanglan no ang dako man nga responsibilidad sa mga ginikanan and probably mga barangay officials no sa pagbantay sa ilaman nga tag sa kalugar kay ti ang goal naton pare-pareho lang no goal sa isang kapulisan ang goal sang DOH nga wala kita no sa nga kung tani ma-record nga any firecracker or firework related injury subong nga Pasko ti subong guro dyan daw malaka pa lang na kay ti ma-celebrate pa kita sa Noche Buena diba si mas mabatyagan pagin naton ang pagbantay no kag paglantaw man no sa mga sitwasyon sa aton nga mga baligyan sang palupok after sang Christmas pagkadto na sa bagong tuig. Ang isa ka man nami nga data kahapon na EMS no sa patawag man nga press con kahapon ang fire incident nga na-record sa aton sini nga Bureau of Fire Protection nga related bala sa mga halimbawa Christmas lights related nga mga fire incident 75% ang paglubo sini sa subong nga tuig 2025 compared sa 2024. So, gapanugyan ng aton sini nga Bureau of Fire Protection na likawan ang paggamit ng substandard nga Christmas lights kag pag-usar sang palupok
ang gina-encourage lang diri nga kadto na lang kamo sa mga organized na bla ang mga community fireworks display. Fireworks display Oo. sa Mandurriao. Oo, okay, at Sabay least gabi. may space nga gin-designate ginaya safe sa tanan, may ara sing mga tawo na ganyang sila lang mapalupok mata witness lang kamo no? Amo nang gusto sa aton sini nga Department of Health kag sa mga nagapanag-iya sa armas luthang hindi gid magpalupok especially kung may bala kada karon kay siyempre ipalukpon mo na sa hawaan abiti mahugpa gid ang bala delikado sa aton sini nga mga kauturan kag kasubo gid na kay may mga previous case na nagkalamatay gid katulog mo naglusot ang bala sa atok mo ti kani malikawan ina kag ma-maintain nga zero stray bullet incident kita sa selebrasyon sa Pasko kag New Year. Kag i-highlight na natin dyan ang parugyan sa Iloilo City Health Office hanggang Department of Health no? Sa mga kultura natin, especially ang mga katigulangan natin, ang mga may maintenance, ang mga may high blood, diabetes, nati hagang-hagang lang sa pagkonsumo sang pagkaon, sa mga Noche Buena, kag mga Christmas parties, no? Inyabot maligawa ng mga lifestyle diseases, ang cardiovascular diseases, diabetes, kag hypertension, ang recommendation sa taga City Health Office no nga kung pwede mag-alternate kita no. Sabing Balance lang. pritong ham no. Usual pritong fried chicken, why not kuno nga i-bake naman no sa oven or roast or di gani isugdahon na lang no kasi para buinan gawa ang cholesterol no. Kag sa mga matamis naman ng mga pagkaon no ihalang-halang na kita no. Kag ibawi-bawi lang sa mga ulutanon kag kung hindi gid malikawan City Health Office mag-exercise Zumba sa mga reunions kag Christmas parties kinanglan ko no health delikado gid man kung sunod-sunod nga mga nag-overeat ka bala no kadako na ang handa subong nga mga madamo man ang Christmas party. Sa aton sa mga kuturan, balance lang importante nga balance. Kaya actually, sobrang dapat tipigan ang lifestyle. Kahapon, nagkakato kita sa Esplanade 1. Naka-istorya kita sa mga organizers ang Zumba, bala. Kaya ang Esplanade is known as a lifestyle center. Healthy lifestyle center nga mga gasumba arada. Aga pa. So, kahapon, naka-istorya kita dito. Nag-encourage sila no, sa mga gusto bala masiling sila nga ayams bala nga sa 2026 diet nako na-exercise nako Mas start na mo sa fitness journey. pakumo na no tais na nga resolution mapaniwang nako sa 2026 pero mabalik na naman sila nga ma-diet nako boss Ani, ang mga nagayang nasa January 1 pa man ko no ang deadline dyan. Tinapsiling nila until 31 pwede pa sila. load anay sila sang kung ano dati budlay na karon kung kontra ka Gani. basi wala ta ginapangayo matamaan kada karon ka kaon kolesterol inom wala dito maniho ka pa ka hubog magpuli sa balay nyo di basi kung hindi ka bala ka kahingagaw sa 2026 amo na ang masubo kag ang ginapanugyan sa aton siniya nga mga ahensya sang gobyerno lain gid nga matubang ta ang New Year nga kumpleto kita healthy kita kag wala sang disgrasya sa aton siniya miyembro sang pamilya. Sila gunin nila no, the best gift that you can ask for 2026 kuno dyan is hindi ang mga material na bagay no, kundi good health, peace no, kag kahilwayan no sa inyong mga pamilya. Importante no, regardless kung ano man ang inyong handa, simple man ina no, or you spend time together with your family no, ang pasalamatan naton ang tanan naton nga blessings nga nabaton sa 2025 and syempre ang i-look forward man naton ang paalabuton nga 2026. Amo na nga ti nami gid ang panugyan early ni nga panugyan sa aton ti kay kadasig gid bisang panahon di mo mapaktan 2026 na malipat ka kisa lipatan mo gani maintenance mo tungod sa istorya or KTV kada sadya na kompromiso nang imo sini nga ikaayo nga lawas especially subong
holiday season. Tiyang iba na da nga naka-schedule na sang ilang Christmas parties, no? May iban pa da nga mga after pa bala sa Christmas. So, may 26 pa, 27, 28, 29, no? So, kinanglan, mangin vigilante, gid kita. Vigilante, kag vegetarian man namin. Vegetarian, yes, Fruits, no? vegetables, healthy lifestyle, Zumba, Exercise. pabalhas. Amo na tali namin ang mga parties kadto, ano? Gani, no? Ang mga uso na bala subong nga mga do may party sila pagkatapos ng marathon, do coffee, marathon party, no? Or Tapos sabihin mo na fun run ba attend ka sa ang sinilab na attend ka Christmas party tapos naglaswari mo, no? I think, Nami, pwede healthy na. gani na. Gani. Amo na nga mga parties siguro ang kinahanglan sa mga utod naton nga may mga nabatyag sa lawas, may high blood doon at ma-remind sila nga magkaon. Vegetable party. Vegetable party. Kung wala pa kita kabati aw. Or nakatambog pa picturean ta. Gani. Na may amo ni sa sini nga lugar, nagpatigayon sila sang Christmas party pero ang food ano nang Pulot-anot. fresh from the farm. Farm to table ng mga produkto. I-look forward nato ng mga bagong nga konsepto. Okay? Pero diri sa Iloilo Morning, wala nang kasang oras dyan, no? So ginatamyaw ginaton sa advance Merry Christmas. Ang tanan nga nagalantaw subong sa Facebook Live kag sa tanan nga nagapamati. Actually, ginatagaan ta lang sila sa ideya. Gani man. Makapamati sila sa atong programa. Kasi ituod, no? Those totoo ginambal ni Ma'am Emel Rosa. O, ang ni Sir Janelle nga, ano tabi no, pa-party ta or vegetable party or fruit Vegetable or party. fruits party. Para no? healthy. So why not, no? May tion pa sila nga magprepara para sa Noche Buena. Pwede pa kamo kumakal sang prutas dito subong Masako, gurang Baklanay dito sa may downtown area, no? So advance Merry Christmas again sa inyong tanan. Kag wala na kami sang oras diri sa Iloilo Morning sa kinaandan kami ang inyong alagad. Janelle Baklay, Kag Amaraw Santiago. Until next time, diri lang sa Iloilo Morning. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.